ng sumasampalataya at di itinuring ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat pinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at pinagbilhan ay binibigay sa mga apostol. Pinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihin poo'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihin po'y purihin, Pag-ibig niya'y walang maliw. O pasasalamat ang Diyos na Panginoon sapagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabi kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihin poo'y purihin, pag-ibig niya ay walang maliw. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw. Mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos sa Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Butihin poo'y purihin, pag-ibig niya ay walang maliw. Ang batong natakwil na nagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga ang araw na ito, ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Butihin po'y purihin, pag-ibig niya ay walang maliw. Pagpapahayag mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas, at sinumang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag inibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang magpapatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Kristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig, at nagbubuo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubuo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong mga salita, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata.
ka. Hallelujah. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinagabihan ng linggo din yun, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinig ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawanin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinapatawad na nga. Ang hindi niyo patawarin ay hindi pinapatawad. Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagtipon sa loob ng bahay ng alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinig ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang inyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka ba sapagkat nakita mo ko? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad. Ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat at Happy Easter. Maligayang pagkabuhay. Actually, we are now on the second Sunday of Easter. Pero while I was preparing this short reflection, because I thought we have a deacon, I happened to read a very short story na old story na ito, pero baka mas mag-enjoy pa rin kayo, no? Which I think this is the message of the resurrection. Na there was an old couple, mag-asawa na lagi daw silang nag-aaway, lagi silang nagdidebate. No? Matanda na sila from the very start hanggang sa kanilang pagtanda. Lagi pa rin sila magkaintindihan. They always argue each other. Kaya they decided to travel before they died. And one place they wanted to see was Israel. Ang Israel. Kaya pumunta sila, and then while they were there, namatay ang babae. Namatay. Kaya the husband tried what arrangement he could make for her funeral. And then the mortician told him that pwede siyang ilibing doon sa Israel for $2,000. Pero there's another option na pwede ipadala din ang body
ng kanyang asawa dito sa US, but it would cost him $50,000. Kaya, he thought for a moment, nag-isip muna ng konti lang, hindi medyo siya ng matagalan. No? And then, a little later, he said, okay, we'll send her body to the US. Ipapadala natin ang kanyang katawan kahit gumasto pa ako ng $50,000. And then, may isang kaibigan siya asking, bakit kailangan mo mag-spend ng ganong kamahal para lang may pabalik ang katawan ng asawa sa US? Sabi ng lalaki, one time I heard that there was a person rose from the dead here in Israel. Baka mabuhay pa ang asawa ko. Gagasto na lang ako. Mapabalik lang ang asawa ko sa US. I can take the chance. Baka mabuhay ulit. Mag-argue na naman ulit sila. My dear brothers and sisters, today is the opening of Easter Sunday, and the church celebrates the Divine Mercy Sunday. Actually, this is the instruction from the apparition of Jesus to Saint Faustina Kowalska, a Polish nun, na ito din ang i-designate ni Pope Paul II, Saint Pope John Paul II, noong year 2000, na every second Sunday of Easter will be designated as Divine Mercy Sunday. It is said, I want my image solemnly blessed on the first Sunday after Easter, and I want it to be venerated publicly so that every soul will know about it. Ito ang kagustuhan ng ating Panginoon. My dear brothers and sisters, we honor and beg God's mercy. Ang awa ng ating Panginoon. And ang awa ng ating Panginoon ay binigay sa atin through His passion, death, and resurrection. God is ready to extend His mercy to anyone who asks. And we should recognize the cost of His mercy. It comes from the cost of the cross. Dahil sa cross ng ating Panginoon. And tayo pinapaalala ng ating simbahan na God's mercy, ang awa ng ating Panginoon is always available 24 hours a day, 365 days a year. Kaya nga, kung makikita ninyo dyan sa bottom ng picture ng Divine Mercy, the words revealed to Saint Faustina, Jesus, I trust in you. This is something that ito ang paalala sa atin, kasi karamihan sa atin, we oftentimes forget this, or we do not do this very well. In daily life, we tend to trust more on ourselves. Lalong-lalo na kung maganda ang kabuhayan natin. We easily forget God. In other people, we easily try to put our trust to ourselves, to other people, and even in money and material things than we do in God. And naalala lang natin ang ating Panginoon. Just try to learn how to trust God if we are in trouble. Ito lang laging this is the common experience that we have. Kaya nga minsan sabi pa natin, lalo na kung nasa bingit tayo ng isang problema, we are facing big problems. Sasabihin pa sa atin, kulang pa ang dasal natin kay Lord. No? It is because we just learn sometimes and oftentimes to remember our Lord and God, to ask favor from God if kung nandun tayo sa kahirapan. The problem of many of us, it is because it is our lack of faith in God. Para tayong si Tomas doon sa Ebanghelyo na narinig natin. We've heard, until I have seen the hands and print of the nails,
and put my finger in the mark of the nails, my hand is in his side, and my hands in his side, I will not believe. Ito ang common reaction natin sa buhay natin. Kulang tayo ng trust and faith in God. In His mercy, Christ appears again to His disciples with Thomas dahil sa awa ng ating Panginoon. Narinig natin sa ating Ebanghelyo niya. Ngayon, Thomas, put your finger here and see my hands. Stretch your hand and put it in my side. Resist no longer, but be a believer. And nakikita natin sa ating isang response ni Thomas, no? You are my God, my Lord and my God. And Jesus speaks to all of us. Mas blessed or happy are those who have not seen and yet believe. Kaya mga kapatid, makikita natin, we see and live God's mercy and forgiveness through the sacrament of penance. Sa Easter Sunday evening that Jesus appeared to His disciples, He said, receive the Holy Spirit. Those sins, whose sins you forgive, they are forgiven. And those whose sins you are retained, they are retained. Ang ating mga kasalanan, if they are being repented and confessed in the sacrament of penance, are forgiven by Christ through the church and through His ministers, just as He promised to His disciples on Easter Sunday. Kaya, mga kapatid, ang ating Panginoon is asking us to trust in His word and promises. Kahit ano pang mangyari sa buhay natin, kahit paano ang ating harapin sa buhay, let us trust to Him. We do not have proof, but we believe and trust because Jesus said so. We look at Jesus of the divine mercy and say in faith, Jesus, I trust in you. Ito ang pangako na binigay sa atin ng ating Panginoon, na despite of our sinfulness, despite of our wickedness, still the love and mercy of God to each and every one of us is still great. Mas malaki pa ang pagmamahal at awa ng ating Panginoon sa atin kaysa sa mga kasalanan nating ginawa. Just try to look in the parable of the prodigal son, the parable of the good shepherd, the parable of the lost coin, are all assurances. They are all assurances of God's mercy and love to each and every one of us. Kaya, mga kapatid, sa araw na ito, sa linggong ito, we are all invited to once again recommit our trust and faith to God by saying together, Jesus, I trust in you. Amen. Magsitayo po tayo lahat. Sumasampalataya ko sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit. Sumasampalataya ko kay Kristo, isang anak ng Diyos, nagkatabang tao siya, lalang ng Espiritu. Pinak na Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay namang muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Amang makapangyarihan sa lahat. Doon ay magmumulang paparito at hukom sa mga buhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay namang muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayo ay kabilang sa mga nananalig na muling pagkabuhay ni Jesus kahit